Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayo raraakan na video. So, ito ay misteryo, Misteryo. Ito ay nag-run early 2000. Na-feature ko na, mga ilang beses ang misteryo sa channel ko. Kadalasan yan, ang mga, mga paranormal investigator, di ba? Pero this time kasi, napukaw yung attention ko. Nadaanan ko to Pinasadahan ko ng konti. May skeptic sila na naimbitahan na magsalita, 'di ba? Then itong title ng video na to ay Mga Kalsada ng Kamatayan iimbestigahan. So panoorin na natin to, no. Ang host nito ay si Ryan Eigenman. Itong misteryo. So play na natin to, mga kababayan ko. Halata mong early 90s, wala pang stabilization ng camera. Mayanig pa. O yung nga pala, yung mga bago sa channel ko, ganito po talaga ako mag-react, Kasi ito video na reference lang natin. May explanation ako niyan kung bakit ganito ako mag-react. Baka mamaya may magalit na naman dyan. Lakihan mo yung lakihan nga natin ng konti para baka sabihin naman, di ba? Pero ganito po talaga ako mag-reaction video. Kasi reference lang naman to . May explanation ako kung bakit ganyan ako mag-react. Diba? Baka pwedeng ilagay ko yan sa description ko ng video or ipipin ko sa comment section. Para wag na kayong tanong ng tanong na lakihan mo. Bakit hindi mo lakihan? Mas malaki pa yung mukha mo. Paulit-ulit ko na ine-explain yan, mga kababayan ko. Pero play natin to. Malaking Ilog Bridge, Pook 2, Silang, Cavite. Actually, sa history natin, isa ang Cavite sa mga sikat na province, kasama ng Bulacan, Pampanga, di ba? Yes, province sila, pero katulad ng kasi taga Valenzuela ako . Katulad ng Bulacan, mga kababayan ko, di ba, may mga spot doon na mukhang city na talaga. Tsaka may mall na katulad ng SM Marilao. Sa bagay, ang Marilao hindi naman talaga mukhang city . Nagkataon lang na may mall doon. 'Di ba? Pero may mga lugar sa Bulacan na mukha ng city, ganun din sa Cavite. Itong Silang, Cavite ba? Yung mga taga Cavite, ano ba 'yan? Mukhang probinsya. By the looks nitong video na to, may mga damo-damo, mukha siyang probinsya talaga, Pero yung mga taga Cavite, Silang Cavite ba na yan? Parang probinsyang probinsya ang itsura niya. Yung asin may mga bukid-bukid, ganun ba? Mga kababayan ko. Or develop na rin yung Silang Cavite na yan. Diba? Kasi kaya ako natanong, may sasabihin dito mamaya kasi in-skip ko ito bandang huli. Hindi ko naman siya pinanood ng buo, no? Pero nagsalita yung psychiatrist dyan regarding sa pagiging probinsya ng lugar. Kaya ako natanong. Kaya paki-comment nga dyan sa baba, ang Silang Cavite ba ay probinsya ba ang datingan or medyo city-city na rin? I'm so sorry hindi ako familiar sa Cavite . Di ba? Pero alam ko, may lugar sa Cavite na mukha na talagang city. Di ba? So, pagpatuloy natin to. Maliit pa lang ako, may kinukwento na yung tatay ko na one time na dumaan siya dyan, meron siyang nakitang pari na walang ulo. Kadalasan yan, yung paring pugot na ulo. Di ba? Kasi may mga kwento nung World War II
Kasi parang yan yung mga pinapatay na mga Hapon yata nun eh, no? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha? Kasi parang, ay sa bagay, yung sa Diplomat Hotel kasi, Japanese Times ba yon yung may pinatay doon na mga pare? Japanese nga yata yun, ano? World War II? Tama ba ako? Or Spanish era yung may pinatay doon? Kasi kadalasan ganyan eh. May mga lugar na na pinapatay ng mga Hapon yung mga pare at madre, 'di ba? Kwento ni Aling Dolores, isa raw siya sa mga taong may sinasabing third eye, kaya naman madalas raw siyang nakakaranas ng sari-saring kababalaghan sa nasabing tulay. March 18, madaling araw, between 1... Now, may ito ha, with all due respect sa may mga third eye dyan, may ongoing argument kasi kami na ang third eye daw ba ay mako-considered na gift from God. Ano sagot nyo? Ano sagot nyo? Ako, kung pagbabasihan natin ay Biblia, di ba? Kaya lang, most of you, di ba, lalo na pag iba ang religion, sa mga Muslims ba, may tinatawag ba na third eye? Wala. Sa bagay, ang pagkakaroon ng third eye, hindi lang naman yata sa mga Christians yan, eh, no? Di ba? Tama ba ako? Pero, ang tanong ko, considered ba na gift from God ang pagkakaroon ng third eye? Kung totoo man na may third eye ang tao. Ano sagot nyo? Ako, biblically speaking, hindi eh. Kasi, isa sa mga command ng Diyos, di ba? Ang pagko-communicate sa dead, bawal. Dahil kung gigifan ka ni God ng ganong gift, ito ay subjective point of view ko lang naman. Wala namang literal na nakasulat sa Bible na na hindi gift ang pagkakaroon ng third eye, di ba? Pero kung ako ang tatanungin kasi, kung gagamitin ko yung mga nasusulat sa Bible, parang conflicting ito eh. Biblically speaking na maging gift ng Diyos yun eh. Pinagbabawal nga ng Diyos makipag-communicate sa dead. Pero, bibigyan kanya ng third eye. Kaya nga sumangguni sa spirito eh. 'Di ba? Bawal ng Diyos eh. Tapos bibigyan kanya ng third eye. Gigifan kanya ng pagka-third eye. Sabi mo naman yung pagiging, baka sinasabing third eye na gift ng Diyos ay yung makakakita ka sa future. Di ba? May pwede rin ganon. Yung clairvoyant. Tama ba ako? Clairvoyant ba ang tawag nun? Bakit pinagbawal din ng Diyos ang sumangguni sa manghuhula? Kaya for me, no? Hindi, kung gagamitin ko ang common sense ko, I have nothing against sa mga kaibigan ko na may third eye. 'Di ba? Siguro kung ano man 'yon, kung meron ka mang third eye, 'yun ay inborn sa iyo 'yon na not necessarily gift. Parang halimbawa, may mga kapwa tayong pinanganak na may kapansanan, 'di ba? Huwag mo sabihin na gift from God yung kapansanan nila. 'Di ba? Let's say pinanganak siya na wala siyang paa. Gift ba from God 'yon? Na may parang minsan 'di ba pinapanganak ka na may deformities kasi sa kapabayaan ng magulang nung nagbubuntis, 'di ba? Pwede kasing mangyari 'yon. Pero hindi naman kasalanan 'yun nung nagkaroon for me. 'Di ba? Doon naman papasok yung hindi naman kasalanan nung nagkaroon kung meron man may third eye. Hindi naman nila kasalanan na magkaroon sila nun. Siguro isa yun sa mga challenges na nakuha nila sa buhay nila na kailangan nilang labanan. 'Di ba?
Ngayon, ang tatanungin nyo, bakit ikaw nag-ghost hunting ka? Bawal din naman sa Bible. Tao po kasi ako. Di ba? Wala naman nakaka-perfect ng utos sa Bible. Pero kung pag-uusapan natin ang pag-ghost hunting ba ay labag sa Bible, oo. Bawal. Pinagbawal. Tao kasi ako kaya nagkakamali din naman ako. May mga choices ako na feeling ko naman ay may katwiran. Kaya ako ginagawa yon. For example, ganito, ano? Ang pagpatay, mga kababayan ko, ay bawal na bawal yun sa Bible. Ang pagpatay. Pero may mga kababayan tayo na kagustuhan na rin ng Diyos na maging profession nila ay pagiging sundalo. 'Di ba? Ibang-iba naman kasi yung pagpatay sa sa pagpatay na dulot ng krimen, sa pagpatay sa line of duty. 'Di ba? Parang yung issue sa akin nameke ka na kasi, nameke ka ng video, 'di ba? Sabi ng mga bugok na kumukontra sa akin, nameke ka na ng video. Kasi ginawa ko yung pamimeke na yun sa sa abandoned hospital. Kasi ang layunin nun, gusto kong ipakita sa inyo, although na yung mga kasama ko doon bigla nagbaliktaran na nagbaliktaran, hindi na daw sila sang-ayon doon sa ginawa ko. 'Di ba? Although na si Shaman, 'di ba, nasa likod ko pa rin doon sa decision ko. Ginawa ko kasi yung pag-fake ng video to show you na madali talagang mameke. Now, kung yun ang magiging dahilan kung bakit hindi na kayo maniniwala sa susunod na ghost hunting ko, 'di ba? Yun ang gusto ko rin. Matuto na kayong magduda palagi. Kasi ang paranormal kasi mahirap, napaka-rare talaga niyan na makakapture ka sa camera Ginawa ko lang yung pamimeke na yon to show you na madaling gawin yon for educational purpose. 'Di ba? Na-explain ko naman yun nung Ngayon, sasabihin ng iba, anong kaibahan mo? Katulad kanina nila Donsky na nameke na rin. Ang kaibahan ko yung purpose ko. 'Di ba? Katulad nung analogy ko, ang pagpatay, when you say pagpatay, masama naman talaga yon, yung pagpatay. Ang pamimeke, masama din naman yon, panluloko sa kapwa yun pag nameke, kaya nga nameke Kaya nag-fake ka ng isang bagay to deceive someone. Ngayon, sa pagpatay, kaya ka pumapatay to kill someone. In-English ko lang para kunin mo yung buhay ng hindi sa'yo. However, 'di ba, naiintindihan ng Diyos 'yon kapag nasa line of duty ka. Or dedepensahan mo ang sarili mo kaya ka pumatay. May purpose na tinatawag Kaya ako naniniwala ako na nasa intention minsan. 'Di ba? Pati nga pagpatay ng hayop, bawal paano kung aatakihin ka na ng leon? Or aatakihin ka na ng cobra, hindi mo ba tatagain yon, 'di ba? Kaya nga nasa purpose yung pag-uusapan natin dito. Katulad nung pamimeke anong kaibahan mo? Katulad ka na rin nila Kuya Red. May nag-comment sa akin noon, 'di ba? Wala nang daw ganang manood sa akin dahil katulad na rin daw ako ni Kuya Red na nameke na. Ang tatanungin ko kasi yung purpose. Mga kababayan ko, ano ba yung purpose? Ano ba yung natutunan nyo doon sa ginawa ko na hindi kayo pwede magtiwala ng kahit na sino? Ngayon, kung hindi nyo ko pagkatiwalaan sa susunod na ghost hunting ko, it's fine. Kasi yun naman talaga advocacy ko Na hindi kayo basta-basta nauuto, dapat natututo kayo. Ngayon lang, mali, ito na yung mali, Ito na yung mali. Bakit sa akin lang kayo natuto? Pero doon sa mga idol nyo, hindi pa rin kayo natututo. Nasa sa inyo na yun, di ba? Kasi yun naman ang layunin ko kung madala na kayo sa akin, paano ko naging problema yun, di ba? Anyway, mga kababayan ko, ipagpatuloy na natin kasi nadaanan lang natin yung mga comparisons na yan. Dahil do sa tanong, kasi kaming dalawa ni Olivia dyan parang, although na-agree naman ako na ang third eye ay hindi naman talaga gift ng God. Kasi conflict nga yan dun sa command niya. Sa Bible, no?
Bakit ka bibigyan ng regalo na ikasasama mo? 'Di ba? Pero kung nagkaroon ka niyan, ang pananagutan mo na lang sa Diyos doon, gamitin mo na lang yan nang naayon sa kagustuhan niya. Halimbawa, kung may makita kang masamang espiritu dyan, gamitin mo na lang yung talent mo para iwaksi sila. 'Di ba? Well, yun ang makikita kung mabuti na pwede mo makuha pag nagkaroon ka ng third eye. Pero yung gagamitin mo sa masamang paraan, 'di ba, men? Hindi na maganda 'yon. Isa sa mga challenge yun na binigay sa'yo ng Diyos. Anyway, pagpatuloy natin to. AM to 2 AM, papunta kaming Bulacan noon dahil piyesta sa mga kapatid ko. Paglusong ng sasakyan namin dito sa may malaking ilog na to, nakakita ko ng, akala ko bato lang na puti dito sa loob ng ilog. Dito sa kanan ko. Pero noong habang lumalapit yung sasakyan, naanuhan ko na babae siya, naglalaba. Sa 10 oras ng gabi, babae siya na mahaba ang buhok, tas nakaputi. Ako nung pumunta kami sa may sa yung last video ko, papunta kaming Simbahang Lubog. Tapos na kami doon sa may bit-bit doon sa may accident site. Na-capture naman doon sa video, sinabi ko kay ang na-capture yung usapan namin Sabi kasi ni Sir Ed Sabi kong ganon ni Sir Ed sa akin. Alam mo, nung nagmumotor kami, nakita ako nakaangkas sa'yo. Sabi ko ganon Kasi naman nauna sila sila Pinoy Soldier TV tsaka si Shaman Tope Kung sila ang nauli, sila ang makakikitaan. Pero nung nagta-travel ako, may nakita talaga ako, men, na parang nakatayo nga sa kanang side. At kinonfirm din ni Sir Shaman Tope na ang unang tingin ko kasi kumpul siya ng dahon Kaya lang, it doesn't make sense na nakumpul ng dahon yon kasi wala namang punong pinanggagalingan. Kasi parang mukha siyang parang dahon siya na ganun, 'di ba? Pero siguro yun, dahil skeptic ako, ayoko isipin na yun ay elementals na babae, na ganun na itsura. Pero unang inisip ko dahon, siguro may puno doon na hindi ko na lang nakita kung saan dinugtong. Kaya nung time na yon, nasabi ko doon sa video, gusto ko i-replay yung video ko. Ngayon, ni-replay ko, wala naman ako nakita. Kahit yung kumpul ng dahon, wala ako nakita. 'Di ba? Kaya hindi ko na binig deal yun, yung part na yun. Nilagay ko doon sa video, pero hindi ko hinighlight nun. Ngayon, may mga nagtanong, lalo na si Bubbles, nakita mo? Hindi, nakita ko talaga. Kaya lang, pwede kasing ang mangyari ay confirmation bias. Katulad nung nagko-content ako. Kasi may sinabi sa akin si Sir Ed na may kaangkas daw ako Sabay hinanap ko ngayon sa utak ko yung may nakita akong parang kumpul na dahon. Parang nirelate ko. Pwede ding nangyari, hindi ko sinasabi na yung sinabi ni Sir Shama na bandang kanan din, pwede din maging confirmation bias sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit na may naideklara ako sa video na, ay putang ina, nakita ako. Sinasabi din yan pati doon sa may abandoned village na may nakita din ako. Pero hindi ko na binibig deal yun hanggat wala akong evidence. Kaya ayoko mag sa inyo Nangyayari kasi yan on the spot na may nakikita ka talaga. However, kapag wala akong concrete evidence, hindi ko na binibig deal. Diba? Hindi ko na siya, dyan sa banda na yan, may nakita ako, diba? Katulad ng halimbawa, pag may nararamdaman ako nakakaiba, maaring masabi ko sa video na pero pag hindi naman binabalidate ng EMF meter ko, hindi ko na rin binibig deal. Kasi wala akong pwede kasing mangyari, yung mga nakita ko sa inyo kasi ay psychological lang yon. 'Di ba? Pero yung time na maramdaman mo yon o makita mo yon ng time na yon, hindi mo mapipigilan yun Ngayon maghahanap ka ng ng backup do sa sinabi mo. Ngayon nung ni-replay ko yung
yung footage na nagmumotor kami, wala naman ako nakita. Almost, yung kalahating oras yun eh. Kaya napansin nyo, pinutol-putol. Isa rin yan sa reklamo. Ang dami kong kwento, no? May magagalit na naman dyan. Nakwento ako ng kwento. Isa rin kasi yun sa sa reklamo sa akin. Bakit sinasabi mo kay Donsky na yung mga walang silbi ay dapat putulin na. 'Di ba? Doon na lang tayo sa may silbi. Ngayon, gusto kong tanungin kasi, para sa inyo ba, ano ba sa videos yung may silbi? Yung may nangyayaring kababalaghan ba? Yun ba yung may silbi para sa inyo? Kasi kung yun ang definition sa inyo ng may silbi, yung may kababalaghanan, ang may kababalaghan lang sa tingin ko, pero hindi pa naman confirm na talagang kababalaghan yun, nung time na tumunog yung bell, 2 beses, kung yun lang ang ilalagay ko sa video, 30 seconds lang, tapos agad ang video ko. Pero ang layunin ko kasi sa inyo, kaya gumawa ako ng video na yun, actually mahaba yun. Kung i-check mo yung footage ng cameras ko, 3 camera meron ako eh. 2 DJI Osmo Action 4, tsaka isang 360. Kung i-combine ko lahat ng footage ko, aabot ng 4 hours lahat yon. Yung camera na yon. Just imagine, kung hindi ko puputulin yun na magre-reduce sa 1.5 hours, 4 na oras kayo manonood sa akin. 'Di ba? Puro cut na nga yun eh. Ngayon, kung maboring kayo dun sa video na na inedit ko, yung dun sa cut ko ng video. Kung na-boring kayo, feeling nyo walang nangyayari, mga walang silbi yung mapapanood nyo, I'm so sorry, ganun po talaga ang realidad ng ghost hunting. Hindi naman pagpunta mo dun ay susugurin ka na ng maraming multo katulad nung napapanood nyo sa mga peke. 'Di ba? Yung nag-set up ka, automatic may maglilitawan ng multo. Hindi ganun ang totoong pag-ghost hunting. Patsagaan po, ubusan ng memory card. 'Di ba? Ubusan ng memory card ang pag-ghost hunting. At hindi siya yung kaya napapansin nyo kila Kuya Red, kaya halata mong peking-peke na. Walang cut 40 minutes dire-diretso, nandun na lahat ng pakita. Hindi nagbabago ang gulo ng camera, puro first person ang datingan. 'Di ba? Mga kababayan ko. So yun lang kung magrereklamo kayo na boring, ganun po talaga, boring po talaga mag-ghost hunting. Nagiging enjoyable na lang yan pagka na-edit na, 'di ba? Na-compress na yung footage, nilagyan na ng mga nakakatakot na music. Yun, mag-e-enjoy na kayo doon. Pero ang gusto ko ipakita, actually nga, pag totoong footage yung yung kumpletong-kumpleto, baka tulugan niyo na yung video ko eh. 'Di ba? Ganun po talaga yung yung totoo eh. Wala naman akong pwedeng gawin doon para maging enjoyable. Siguro yung mga biruan na lang namin doon sa na yun, doon sa lugar na yun, Anyway, pagpatuloy natin. At may magagalit na dyan dahil kwento ako ng kwento. Pagdating mismo doon sa may tulay na yan, mayroon akong maitim siya, nakaangat sa hangin. Tapos mahaba ang buhok niya kung aanihin mo. Black lady, dito siya na sa lugar na to. Dito siya totally nawala. May mga kalsada nga ba na siya ring daan patungo sa kapahamakan? Nanganganib ba ang buhay ng mga taong bumabaybay at tumadaan sa mga di umano'y? Just imagine kay start pa lang 24 minutes na. Sa mga mata, talasan ng pandinig. Hindi, sorry ganito kasi ako mag-vlog. Ako na po humihingi ng tawad sa inyo kasi kadalasan may nagagalit, ba't pa daw ako kwento ng kwento? Kasi ganito, halimbawa, pag may natap ako isang topic, tungkol sa third eye, magsasanga-sanga na yan. Hindi ko na makokontrol yun. I'm so sorry po, kung yun ang nafe-feel nyo sa videos ko. Kasi when you say third eye,
Then nagkaroon ako analogy. Maglalakbay na yung isip ko sa ibang topic na isisingit ko na. Well, maganda na rin yung para tumagal-tagal yung bonding natin. Ayaw nyo ba ako makasama, mga kababayan ko? Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Forward natin ah. Pinangalanan ng Pasonggaran noon ng isang lugar sa Silang, Cavite dahil marami raw inambush dito. Naging tambakan din ito ng mga bangkay na naging biktima ng extrajudicial killings at ang mga sinalvage dahil madilim at mapuno ang lugar. Meron talagang history, no? Pinalitan ng mga taga-Pasonggaran ang pangalan ng Pookdos. Pero nagbago man ang pangalan ng lugar, nanatili pa rin ang maitim na bakas ng mga pangyayari hindi may paliwanag. May history Isa talaga. si Lolo Saya sa mga nakatatanda dito sa barangay na ito. Noon pa man daw, naglipana na ang mga kwento tungkol sa misteryosong mga pangyayari sa Pookdos. Nung araw talaga natatakot. Pookdos ni po. Tayo tada sa Pasonggaran. Nakakatakot na niya raon. Nung araw nga sa amin talagang marami naman nanako ng baka rito. Yun ang pinagbibinta nga yun. Pinapatay naman sila. Marami na patay dito. Baka pero 5 patay dito. Kaya hindi matahimik. Kung si SPO2 Noel Villamor, investigator ng Central Police Station ng Silang, Cavite ang tatanungin, Every year, halos 3 to 4 accident ang nangyayari. Kasi yung galing dun sa taas, kung matitingnan, nadaanan nyo rin yun. Lubak-lubak yun eh. Kasi pabulusok yun eh. Kaya ingat talaga, no? Kalasingan o sa sobrang bilis, tatatama ng bato, tumama yung gulong. Kasi nagkaramihan ng mga motorbike na-accidente doon. Kaya ako, yung paano, basta ako 40 lang ang takbo, okay na. pero hindi Kung kumbinsi. sabihin mo na nahuhuli ka, naku, kaysa naman sa mauna ka nga, disgrasya ka naman. Madalas daw ang mga aksidente dahil sa Kaya simula nung na-aksidente ako, change man na ako eh. Alam mo yung mentality ko nung una bago ako ma-aksidente. Kailangan ako yung mauuna. Pero ngayon, di na. Diba? Takbong mild lang. Di na yung kailangan na mabilisan. sinasadya ito ng mga multo. Pag ang tao hindi preparado sa mga bagay na yon, nagiging dahilan yon ng tinatawag na aksidente. Pero walang multo na gusto makapanakit ng mga tao na nasa material na katawan pa. Hello! I'm Icy Mendoza at ako po ang inyong guest co-host ngayon sa Misteryo. At ngayon, Anak ba ito ni Inday Badiday? Misteryo sa Mahiwagang Bridge doon, mga friends. Sasamahan niyo kami. At sabay Basta na kaya to, no? explore ang nandun. Ay, hindi. Apo ni Inday Badiday. Hindi siya anak. Nawala na yan, si Icy Mendoza. Ilang minuto pa lang ang grupo ni na IC sa tulay, may naramdaman na agad ang paranormal expert na si Mang Ruben. Ito naman, Kuya Ruben, ano meron dito? Ito na kasi yung tulay eh. Ito na yun, no? Ano meron dito sa akto, Kuya? Gusto mo malaman lahat? Yan na, bumalik na. Ayun, grabe yung goosebumps. So, tingnan mo. Ang galing. Paano chicken skin? Nakakita ko mga, mga gumagapang na mga kaluluwa. Sorry, natawa lang ako eh. Ba't sila gumagapang? Ang dami. Supposed to be, may third eye din dapat itong isa, dapat nagko-corroborate sila na nakikita eh. Kung may third eye itong isa, ito dapat lagi ang control na gagawin. Mauuna yung isang may third eye, itong paranormal expert, di susunod itong may third eye. Tapos tingnan natin kung ano yung makikita nilang dalawa. Kasi deklarado nito ni ate may third eye siya, di ba? Ano sila sa lugar na yan? O kita mo tumitik yung butige? Sila yung mga sinasabi ng mga dumadalo dito, Ate Dolores, na yung nagpapakita pag may nagda-drive, sila yun. Posible eh. Mga dumadaing na kaluluwa. Ano dinadaing nila? Yung talaga yung may pain. Ay, maya ka. Ano yun?
cold reading na yun, men eh. Kasi nga, nabalitaan mo na may mga sinasalvage dyan eh. Kaya, Wala yung paring pugot na sinasabi nung ni ate, wala na, hindi niya na nakikita dyan. Siya? Babae? oo. Ayon kay Mang Ruben, tila may mensahe raw na nais Ito iparating. ha, yung pagkakaroon ng goosebumps, kadalasan yan ginagamit yan ng ginagamit yan ng mga ghost hunters recently eh. Yung pagkakaroon ng goosebumps eh. Kaya lang, yung pagkakaroon ng goosebumps kasi na yan, scientific kasi yan. Yan eh, natural reaction ng katawan natin. Hindi lang naman sa takot mo nararamdaman yan. Minsan may na-experience kang cringy, yung nakakahiya, may experience mo din yan. Pag ihi ka na or ebak ka na, may experience mo rin yung goosebumps na yan. Kaya, for me, hindi hindi fair na gawin mong indication ng paranormal. Meron man siguro dahil natatakot ka doon sa lugar. Pero not necessarily na, minsan nga kwentuhan ka lang na nakakatakot, tatayo na agad ang balahibo mo eh. Or makakita ka lang na nakakatakot na picture. Di ba, sa akin, hindi yan eh. Hindi for me, kayo, bahala kayo, inuulit ko hindi ko sinasabing maniwala kayo sa akin, panindigan nyo pa rin yung pinaniniwalaan nyo, wala akong pakialam. Pero sinasabi ko kasi dito, hindi lang naman kasi paranormal ang dahilan kung bakit, nagkakaroon ka ng goosebump or ng pagtayo ng balahibo sa katawan. Sa kanya ang mga espiritu. Ano po itsura ng babae? Dito kasi papasok yung mga equipment para ma-validate yung nararamdaman mo. Let's say sige, alisin na natin yung pagdududa. Kapag nagkaroon ka ng goosebumps or pagtatayo ng balahibo mo, let's say paranormal na yon. Ngayon, ba't yung mga ibang kasamahan mo hindi naka-experience, ikaw lang? O dahil sensitive ka. Now, hahanapin natin yung facts sa sinasabi mo. Kailangan maglabas ka ng EMF meter na totoo yung sinasabi mo na may energy dyan sa paligid kaya ka nagkakaroon ng goosebumps. Ngayon, kung walang madidetect yung EMF mo, paano natin makukonsidera na totoo yung sinasabi mo? Di ba, men? Kasi ang kadalasan ang nangyayari pag may mga may mga paranormal expert, lagi na lang re-relayan natin yung daldal lang nila eh. Na kahit sino pwedeng gawin yan eh. May nakikita ako dito mga gumagapang, di ba? Kahit ako, kaya kong gawin yun eh. Na sabihin ko, may mga gumagapang dyan. Due to cold reading nga, kaya kong gumawa ng istorya dyan eh. Sa mga narinig ko. Di ba? Let's say narinig ko kanina, may mga aksidenteng nangyayari dyan. Pwede ako maglakad dyan at sabihin ko, dito sa area na to, parang may nakita akong nakahandusay na bali-bali ang buto. Di ba? Kasi nga narinig ko, may mga na-aksidente na dyan before. Pwede ko i-cold reading yun. Hindi, makikipagato siya. Communicate. Hindi ko sinasabi, to make things clear, hindi ko sinasabing peke yung paranormal expert natin ha. Kaya lang, hindi ito sapat para panghawakan namin eh. Kasi sa ayaw sa gusto mo, tao pa rin yan. Yung kilabot na nararamdaman niya, pwedeng maramdaman din ng ibang, ng ibang normal na tao na walang third eye. Ang sumo niya, hindi niya alam bakit narito siya sa lugar na to. Hindi siya aware sa lahat ng sa nakalipat. Ang alam niya lang, bakit narito siya, ano ginagawa niya. Ano itsura po ng babae? Payat siya na kayumanggi. Typical Filipina. Sa palagay niyo, kuya, mga nasa anong panang edad niya? Nasa 18 hanggang 26. Bata pa. Ang layo na. Ang layo ng range ng edad, 18 to 26. ano sabi niya? 18 hanggang 18 hanggang 26. Bata 18 to 26 ang layo nung pa. Pagitan ng 18 to 26. Medyo mahaba po. Nakikita mo rin?
Wala, pwede naman sinakyan lang yun eh. Kaya nga sabi ko, di ba, para ma-eliminate yung pagdududa, dapat hindi pagsabayin itong dalawa. Nakikita mo ba ngayon ate? Nakikita mo ngayon. Ano nararamdaman mo? Itinuloy ng grupo ni na IC Mendoza ang kanilang pagsusuri sa di umano'y isang killer bridge sa Pook 2, Cavite. Ano po meron? Ano po nakikita niyo? Right na yan. May isang matandang babae na nagbabantay. Siya yung nagbabatay sa mga kaluluwa. Hindi, ibig sabihin nangangalaga siya sa lugar na to. Hindi siya tao. Pero ang classification niya babae. Kumbaga sa yan ang pinakasanggunian ng mga engkanto. Taas na uri yan, hindi biro. Yan puno, yan may puno dyan sa taas. Yung bandang ibaba. Nakalabas na Ito nung nakatira ako sa probinsya, pinagbabawalan ako magturo. Kasi baka daw manuno ka. Bakit itong mga to, okay lang sa kanila magtuturo-turo na ganyan? Di ba bawal yon? Or sa amin lang? Kasi nung araw pinapagalitan ako pag nagtuturo ako sa mga gubat-gubat eh. Puno po ba ng saging? Oo, puno ng saging. Sa bandang baba, may nakasungaw na mukha. Na mapapagkamala mong halaman pero siya talaga yan. Nagaan yung halaman lang. Ayan. Okay. Para mapatotohanan sa kanyang sarili ang mga sabi-sabi tungkol sa tulay, babagtasin ni IC na mag-isa ang lugar. Okay. Hindi tayo Alone challenge. bridge. Okay. Solo challenge. Okay. Okay. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Wala manananggal, walang aswang. Yan ang yan ang mga gustong-gusto ng mga audience, yung natatakot-takot eh. Di ba? Yeah, solo. Solo ka, solo. Okay, in Jesus' name, in Jesus' name. Well, ito, consider the solo kahit may mga crew na kasama siya. Doon sa lugar kasi, nagsosolo siya doon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Okay, 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 kaya to. Lord, please. Ayoko na. Wait, guys. Nakita ko aso. Yan ang gustong-gusto ng mga nanonood no? Yung natatakot-takot. Sa may saan? Pag ganon, papasok pa lang ako. Pag nakakapanood ng ganyan, natatakot! Padala tayo Gcash! May shadow na gumanon, may buntot. Ano pa ba yun? Yan ang mga pang Gcash yung mga ganyang takot. Kaya tuloy yung mga OA, di ba? Ginagalingan nila yung takot nila Kinaumagahan, bumalik kami sa tulay kasama si Engineer Rod Cabael. May kinalaman kaya sa mismong disenyo o konstruksyon ng tulay ang mga aksidente rito? Meron, walang handguard, walang rail guard Kulang nga tayo ng mga guardrails. Di ba? Dahil kailangan... Kahit hindi engineer, hindi naman ako engineer, alam ko agad na napansin ko yung guardrail, wala. Kailangan to, especially kapag pedestrians ang nagdadaan dito, delikado pag gabi, no? Para maging warning sign din doon sa mga dumadaan sa sakyan para hindi sila lumampas doon sa gilid nitong tulay. No? Isa pa, walang lighting system dito, no? Walang ilaw yung mga poste na yon. Yung slope natin masyadong matarik para mag-approach dito sa bridge. Kaya delikado dahil kung manggagaling ka doon sa paliko doon, dire-diretso ka rito, aakalain mo, tuloy-tuloy pa rin tundan, especially pagka madilim. So wala nga kasing harang. Araw-araw, libo-libong motorista ang bumabagtas sa kalsadang ito sa bayan ng Cuenca, Batangas. Ito raw kasi Cuenca, Batangas naman. Papuntang Batangas at mga karatig probinsya nito. Kulang 1 kilometro lang ang zigzag road pero puno raw ito ng kababalaghan. Sa pagkasigsag na nga lang, Doon na yun peligroso na ang makipot na kalsada. Kaya naman sinasabing accident-prone area na ito. Pero kahit na may mga nakalagay na babala sa mga motorista tulad nito, hindi pa rin daw maiwasan na may mangyaring aksidente rito. Base sa tala ng Cuenca Police Station, lumalabas na halos 50 vehicular accidents noong 2009 sa munisipyo. 11 ay naganap sa sinasabing zigzag road.
karamihan ay motorcycle. Tapos yung mga truck, yung mga... Ang importanteng tanongin, yung death. Sa ground. May death yung ba? Magkasalubong. Tapos nagkasabitan dahil nga sharp curve. Pero para sa mga motorista na palaging dumadaan dito, di lang daw mismong kondisyon ng daan o mga driver ang dahilan ng mga aksidente. Mga sabi, may mga kapri daw, yung mga wait lady, yung lumalabas. Yung mga bus driver, pag wala nang laman dadaan dito, minsan nakikita nila sa likod may babae kayo na nakasakay. Tapos paglampas nila ng zigzag, nawawala din. Minsan yun na nagiging cause ng accident. Ano daw po yung mga nakikita? Parang yung mga sumasabay minsan sa likod, parang meron kang parang kung meron kang kasama. Ayon kay Vincent, residente ng Cuenca, marami na raw siyang nakakakilabot na karanasan sa zigzag road ng Cuenca. Gatid ako ng mga co-employees ko sa munisipyo. Around 12:30 siguro ako dumaan dito. Pagtingin ko sa right, napansin ko agad, may katabi na naman uli ako sa unahan. Para siyang zombie na maputi ang mukha. Ang buhok niya haggard. Na nung makita ko nga, sabi ko, baka puyat na kasama mo yun. Bumaba na po kayo at natatakot po ako sa inyo. Di pinabababa ko na, ayaw niya, hindi niya nag-respond. Nagdasal na lang ako ng Apostles' Creed, yung ating sumasampalataya. Na ko doon sa pagdadasal kong yon, parang nasa kuweba ako. Biglang lumamig ang pakiramdam ko sa loob ng sasakyan. Tapos yung pag-uusal ko ng dasal ko, parang nag-e-echo sa loob. Paglampas ko ng Rancho Bridge, doon lang siya nawala. Hindi rin daw niya hirap nun, karanasan niya isang gabing napadaan siya sa kalsadang ito. Pagka gabi, wala na nasasakyan. Para lang ikaw makauwi ng bayan, mapipilitan kang maglakad. Habang ako naglalakad, nakakita ko ng nagbabagsakang parang baga. Baga yung apoy. Nasa left side siya. Hindi ko na tinignan siya. Kapre naman to. Makikita ko. Tsak lang makikita ko kapre na nananaba ako. Nung makalampas ako sa kanya, siguro mga 3 steps, sumisigaw siya, "Hoy! Hoy! Hoy!" na malaking boses. Para mabigyan ito ng kasagutan, dinala namin ang paranormal expert na si Mang Ruben para siyasatin ang di umano'y misteryosong kalye. Kilala niya to, si Mang Ruben? Una niyang pinuntahan ang lugar kung saan nakita ni Vincent ang kapre. Sa 77.1, nakahataw naman sa 76 yan. May thermometer siya, Marami ho talaga dito. Isang indikasyon daw na may nagaganap na paranormal activity sa isang lugar kung pabago-bago ang temperatura dito. Kaya naman gamit ang digital thermometer, sinimulan... For me, magiging valid yan. Ganito Hindi mo pwedeng... For me sa bagay, expert to si Kuya. Hindi ko alam kung saan siya expert. For me, bago mo sabihin na nagbabago-bago ang temperature, kumuha ka muna ng baseline. Ganito na, let's say, asan na ba dito yung aking EMF meter? Diba? Kasi may pagkakataon talaga malamig do sa part na yon. Dito ay medyo mainit na slight lang ang difference. Diba? Hindi naman paranormal yon. Ang kukuha ka ng baseline, let's say, pag on mo, so 29 degrees Celsius, pupunta ka sa kabila, magiging 28. Pagka mga ganun ang margin, baseline pa rin yun. May range pa rin yun. 28, naging 29 uli. Hindi naman paranormal yun Kasi may mga spot talaga na mas malamig katulad dun sa Kaya lang, let's say ganun nakakuha ka na ng baseline. Let's say 29 dito, Nakikita nyo ba? Hindi kasi nagfo-focus 29 ang reading ko. Ngayon, nagtawag ka ngayon. Pumunta ka, lumapit ka sa akin, biglang bumagsak ng 25. That's something. Yun ang para sa akin meron. Kasi may baseline ka na before 29 ang reading mo Ngayon, bumagsak ng 20. Ang laki ng binaba, men. Pero kung halimbawa, spot titingnan mo,
malay mo, doon sa spot na yun lang ang baseline nun, sa spot na yun ang baseline nun, di ba? Hindi mo pwedeng i-consider na paranormal yun. Baka natural reading lang ng temperature yun. Di ba, men? Tapos, hindi pa natin alam kung accurate pa yan. Kasi parang relo lang yan na may built-in na thermometer eh. Di ba, men? Na ni Mang Ruben ang kanyang investigasyon. Pag napunta ka sa isang spot na merong presence nila, ang posibilidad niyan, biglang tataas yan o biglang babaksak ang reading. Ang ibig sabihin niyan, yun dapat may baseline ka. Saan mo pagbabasihan yung biglang babagsak? Pwede, nung unang reading mo, let's say 75.2 degrees Fahrenheit ito unit na gamit niya eh. Halimbawa, ang tagal mo nandyan, 75.2 degrees Fahrenheit, baseline yon. Biglang nag-summon ka or may naramdaman ka, biglang bumagsak ng ng let's say 60. Yun, pwede pang, pero pag yung wala ka namang baseline eh. Paano mo sinabing bumagsak yan? From what reading? Diba? Dapat may sasabihin ka, paano bumagsak siya from ganitong reading, bumaba siya ng 75.2. Tinatawag na hotspot saka cold spot. Ang kahulugan ng hotspot, yan ay tinatawag ng mga elementals at ang cold spot naman, yan naman ang tinatawag ng mga presence ng mga kaluluwa na nakakulong pa sa lugar na to. Dito yung Kailangan mo pa rin ng baseline. sabi kong paparin. Pero nang puntahan ni Mang Ruben ang lugar, ayon sa kanya, wala na raw dito ang kapreng nagpakita kay Vincent. Pero ito talaga yung talagang dati niyang tirahan, kaya lang, malaman Siyempre, confirmation bias kasi hindi lumitaw dun sa instrument mo. bago ng tirahan niya, kasi wala na yung puno, di ba? Pero yung imprint niya, just the same, naiwanan pa rin sa lugar na to. Pwede natin puntahan. Nasa yung fabric. Sumusunod nga sa atin, paano pa natin pupuntahan? Nasunod. Hindi nga alam siya tumawid. Dito siya. Dari yan. Ayan, no? Sa side na yan. Side na yan, no? Okay, tingnan mo ngayon kung may hotspot doon. Di ba? Ikinonsulta ng misteryo sa paranormal expert na si Mang Ruben ang sinasabing kababalaghan sa Zigzag Road sa Cuenca, Batangas. Ayon sa kanya, may mga elemento di umano sa naturang lugar. Yun ang buhok niya. Kinumpirma rin ni Vincent ang nakita ni Mang Ruben. Kapag titignan mo ng hindi siya nasa camera, kitang-kita mo. Itinuro pa nga niya sa aming staff ang di umano imahe ng kapre na nasa pagitan ng dalawang puno. Ilang sandali pa at tila nagpaparamdam na ang mga elemento sa aming staff. Ito, nakikita ko rito. Yun, gawin mo na konti. Yan, medyo... Ito, itong brown na to, tignan mo sa lente ko. Ito, dito, itong brown na to. Ayan. Mang Ruben, binabato po ba kami? May buko pong nalaglag eh. May wasiwas na tayo dyan. Pumunta na tayo. Ay, nako! Kung halimbawa, binato, ikaw ang una makakaramdam dyan kapag binato kayo. Hindi, ano ba? Is it abnormal ba na may bumagsak na buko galing sa puno? Sa isang site. Ba't sinakyan mo na lang yung, yung binabato kayo, man? Kaya nagkataon lang ang pagbagsak noon. Nagkataon lang yan. Yan ang tinatawag na confirmation bias, uli. 'Di ba? Hinahanapan mo ng reason, 'di ba? Sa mga mga tumira sa bukid at mga nakatira sa bukid. Normal 'yan eh, may bumabagsak na buko galing sa puno, 'di ba? Kaya lang dahil nag-iimbestiga sila due to confirmation bias, pwede nilang sabihin na 'yun ay gawa ng elemento. Ang dami ng oras na babaksak yan, ba't sa oras pa na tayo? Hindi! Bakit? Bawal nang bumagsak ba sa oras nyo? Mali ka dyan, kapatid! Di ba? Bawal nang bumagsak ba? Off limits bang bumagsak pag nandyan kayo? Kaya nga may tinatawag nga tayong coincidence eh. Yung mga pagkakataon. Minsan nga nangyayari yan sa hindi mo ini-expect eh. Minsan nga, di ba? Parang ganito yan, may magsusuicide sa, alam mo yung dati naalala ko sa MCU college ako noon eh. Sa monumento, do sa bridge ng MCU noon, may tumalon doon.
tapos nabagsakan yung kotse. So meaning, sa dinami-dami, sa kotse niya pababagsak, may mga pagkakataon talagang ganon. Lahat naman yan random eh. Kailangan ba umiwas dun sa ano? Kailangan ba tiisin yung bunga na nakakapit siya doon? Hanggat hindi kayo lumalampas, saka siya babagsak pag wala na kayo? Eh kung talagang tadhana niya nang bumagsak noong time na yun eh. Na kahit hindi naman paranormal eh, hindi pwede yun. Unaccepted. Sa tingin niyo po ba nagagalit na po? Hindi naman, napuprovok lang naman sila. Kaya naaalarma din siya. Kaya magpaparamdam din niya na yung focus natin sa kanya, iwas na natin. Para malaman kung may katotohanan ang naranasan ni Vicente nung gabing iyon, susubukan niyang magmaneho sa lugar kung saan eksaktong nagpakita ang matanda. Gamit ang handycam na may night vision, susubukan namin na makuhanan ito sa kamera. Pero pagdating sa naturang kurbada, tahimik ang lahat at wala kaming kakaibang nakunan sa kamera. Inulit pa namin ang eksperimento. Pero nadismaya kaming muli. Biguman kaming makakuha ng video ng di umano'y multo, tibay pa rin ang paniniwala ni Mang Ruben na totoo ang karanasan ni Vicente. Bilang pagtatapos, isang panalangin ang inalay ni Mang Ruben para tuluyan ng makalaya ang mga espiritu na patuloy na gumagala sa lugar na ito. Tinatawagan ko po si Saint Michael Arcangel, sumaamin ka sa orsa to at kami po ay ayudan sa aming dakilang gawain. Tulungan mo po kami at iyo pong ipasugod ang iyong mga laksa-laksa mga anghel upang makarating po sa dakong nakapahingahan. Gaganap sa kalsadang ito, iba naman ang opinyon ng inhinyerong namamahala sa mismong daan. Ang unang kurbada ay masyado ring sharp curve. Pati itong padalawa, ganun din. At yung patatlo ay ganun din. Pag sharp curve na tinatawag ay yung talagang bigat ng kurbada. Kailangan talagang mag-ingat ang mga motorista. Para raw maiwasan ang mga sakuna, tinding pag-iingat ang dapat gawin ng mga motorista. Dapat talaga sinusunod ng mga motorista yung design speed ng aming tinalaga rito sa kurbadang ito. 30 km per hour. Sa kaso naman ng tulay sa Silang Cavite, sadyang makitid daw talaga ang tulay, kaya takaw aksidente rin ang lugar. Dito ang width na lumalabas sa kanya 4 meters which is good for only one vehicle. Kaya makikita natin pagka nagkakasabay sila rito, kailangan yung nasa kabila or nasa kabila rito. No? Pero paano maipapaliwanag ang mga nakita umano ni na Dolores, Vicente, at maging ng celebrity na si IC Mendoza? Ayon kay Dr. Noni Gagui, psychiatrist, produkto lang ito ng kanilang malikot na imahinasyon. Usually, they are natives of mga provincial places, di ba? So yung tendency na maniwala sila, mas madali talaga. Plus, yung environment nila, madalas talaga madidilim. Yun nga, kaya ako natanong, yung Silang Cavite ba ay probinsya ba talaga? 'Di ba? Kasi isa sa factor yun eh. Yung culture kasi sa probinsya, nung araw, no? Hindi naman, katulad ng Manila, na palaging buhay. Unlike, di ba, pagka Manila ka pumunta, kahit madaling araw, minsan buhay pa rin eh. Ang sa probinsya, kadalasan, pagkagabi na yan, minsan nga, lalo na doon sa Mindoro, alas 6 pa lang, talagang tahimik na lahat doon. Nasa bahay na lahat ng tao noon. Di ba? Unlike sa Manila kasi iba yon. Sa probinsya kasi gano'n yung tahimik. Then, pag wala kayong magawa doon, magkikwentuhan kayo. Kaya yung mga sinasabing may nakikita na ganun-ganon, yung mga ganyan-ganyan. Lalo na pag loaded yung isip mo ng mga kung ano-anong kwento. Kahit pa skeptic ka. When you say skeptic kasi, hindi naman nangangahulugan doon, hindi ka naniniwala sa multo pag skeptic ka eh. Diba? Pwede ka naman maging believer at the same time skeptic ka. Ang meaning kasi ng pagiging skeptic, naghahanap ka lang ng proof nung isang bagay na ang dinideklara sa'yo ay totoo.
Ngayon, kung akong tatanungin, totoo bang may multo? Yes, believer ako, totoo may multo for me. Di ba? Kaya lang, depende yon sa ipipresenta mo sa akin na evidence mo. Kung kapanipaniwala, doon ako nagiging skeptic doon sa evidence mo, hindi doon sa multo. Parang ganito yan mga kababayan ko, ano? Naniniwala naman ako na may pating. 'Di ba? Totoo naman may pating, na-document na talaga na may pating eh. Pero kung sasabihan mo ko na diyan sa kanal sa tapat natin ay may nakita kang pating na lumalangoy diyan, pwede ako maging skeptic doon. Paano magkakaroon ng pating diyan sa kanal? 'Di ba? Yung mga unusual na makikita natin sa ano, mag-iisip ka na noon eh. 'Di ba? Doon sa istorya niya pa lang na nagkaroon ng pating sa kanal. Paano mangyayari 'yon? Pero it doesn't mean na hindi ako naniniwala na totoong may pating. 'Di ba? Sa multo 100% naniniwala ako, pero doon sa mga engkanto, kapre, I don't know, hindi ko alam. Yun pa rin ang stand ko, hindi ko alam. Kaya lang bago mo makumbinsi na multo yung ano, bigyan mo ko ng substantial evidence. 'Di ba? Well, sa standard ko 'yon. Pero kung standard nyo ay kwentuhan lang kayo, ay naniniwala kayo, hindi ko naman mapipigilan 'yon. Kalayaan nyo naman 'yon na maniwala agad kahit kwentuhan lang kayo. 'Di ba? Kung sa inyo ay sapat na yung kwento, 'di ba? Sa akin hindi sapat 'yon. Bigyan niyo ko na kahit konti lang na nakapanipaniwalang evidence, satisfied na ako. Hindi naman ako mahigpit eh. 'Di ba? Kaya lang kung bibigyan mo ko ng ebidensya na ang videong kukunin mo ay taong nakakumot. 'Di ba? Ano ko paniniwalaan 'yon? Tapos yung camera mo umiiwas. So dapat tingnan, hindi. So, ito, napiprecondition talaga yung mind talaga natin sa ganito. Maraming mga skeptic. Yun ang tinatawag na psychological priming. 'Di ba? Pag sinabi mo psychological priming, ganito 'yan mga kababayan ko, ano. Bago ka let's say mag-solo. Doon sa or mag-alone challenge doon sa let's say doon sa tulay na 'to, no. Tung tatahakin mong tulay na 'to, haunted 'yan. 'Di ba? Diyan ay may binalot na bangkay sa banig. 'Di ba? Yun ang mga kwento eh. May nagpakamatay diyan sa tulay na yan. May nagbigti diyan sa tulay na yan. 'Di ba? Psychological priming na yun eh. Kakargahan na yung utak mo nun eh. At pagdating mo dun sa lugar, syempre, yun na yung may isip mo doon. Doon na papasok yung nasan dito yung ano, yung nagbigti, nasan dito yung tinapon sa ano. At pag may nakita kang kahit minimal na image formation out of random object na nandun, katulad nung halimbawa sa akin ano, galing kami sa ghost hunting, then nagmumotor ako. May nakita akong parang kumpul ng dahon doon na syempre pwede ko isipin na yun ay babae o white lady. 'Di ba? Kasi galing kami, kargado yung utak ko noon eh. Pwede kasi gano'n na mangyari, men. Ngayon, ang katalo na lang noon, kasi yung utak natin magical yan eh. 'Di ba? Pwede makakita yan due to our imagination ng mga bagay na wala naman doon. Ngayon, ang pangkakapitan natin kasi yung mga gadgets. Kasi yun, hindi naman sentient beings ang mga gadget eh. Wala namang pag-iisip ang gadget eh. Kung ano yung isubo mo dyan, yun lang ang ibibigay sa'yo ng gadget. Let's say camera, ano. May nakita ako na white lady sa daan. Naka-on yung camera ko. For me, i-review ko yun. Kung wala akong makita, hindi ko nabibigdilin yun. Pwede ko i-dismiss yun at as imagination ko lang. Kasi wala ako solid evidence eh. Pero halimbawa, kung may nakita ko white lady, then doon sa camera ko, ni-review ko, parang may usok nga naman na doon time na yun. Doon ako pwede mag-isip na may something. Nagigets ko naman yung pagkakaroon ng third eye eh, na pwede kong makita sa mata ko na hindi nakikita sa camera. Pero kahit pa paano, dapat sa camera ko, may ano dapat eh. May manifestations kahit konti lang. Na kung walang makita, hindi ko pwedeng big dealin yon. Pwede naman kasing nakita ko due to my third eye. 'Di ba? Pero wala akong solid na maibibigay sa'yo na totoo yun eh. Yung na
Nakita ko na yon. Kaya hindi ko pwedeng kahit kailan i-big deal yun na may nakita ako na, totoo talaga may nakita ko. Hindi ko pwedeng pagdiinan sa inyo yon. Kasi wala akong may papakita sa inyo eh. Well, kung totoo man na may nakita ako, hindi ko na alam kung paano didepensahan yun. Diba? Ito, napiprecondition talaga yung mind talaga. Psychological priming. Maraming mga skeptic kasi wala naman sila sa kalagayan ko. Hindi man nila naranasan ang naranasan ko. Kadalasan ito yung dahilan. Hindi kuya, given na kasi iyan eh. Yung yung sinasabi ng skeptic sa'yo, given na kasi iyan. Kasi tayong mga tao kasi, hindi naman sa to see is to believe, ano? Kasi pwede naman tayo maniwala ng hindi natin panakikita dahil sa mga facts na na binibigay sa atin. Let's say ganito, sasabihin ko sa'yo, alam mo, bago ako nakapunta dito sa bahay nyo, dumaan ako sa sobrang lakas na ulan. Nakita naman kita, tuyong-tuyo naman yung motor mo, ikaw naman hindi ka naman basa. Paano ako maniniwala sa'yo? Di ba? Pero halimbawa, kinuwento mo yan at dumating ka sa akin na basang-basa yung motor mo at ikaw, sobrang basa mo, may possibility na maniwala ako kahit hindi ko nakita na inulan ka nga. Di ba? Yung depensa na hindi nyo kasi alam mga... Kaya nga, yan ang mahirap patunayan kasi, kuya. Kaya nga, ito yung kahalagahan ng mga gadgets na ginagamit, mga cameras na madodocument yung dinideclare mo. Kasi sa totoo lang, kahit ako hindi ko rin naman alam kung totoo yung pinagdadaldal mo doon o hindi eh. Ayoko na masabihin na hindi totoo yun. Di ba? Malay mo kung totoo naman talagang nakakita ka ng kapre doon or binato ka ng kapre gamit yung buko. Pero anong patunay natin? Dito papasok yung mga gadgets. Kasi normal na tao, kayang gawin yung ginagawa mo eh. Yung may nakita ako dito, may nakita ako dyan. Kahit dito sabihin ko, dito may nakatayo dito na white lady. O hindi nyo naman nakikita, di ba? Hindi, nararamdam mo, hindi nyo kasi alam wala kasi kayo sa position ko, kaya nga bigyan mo kami ng panghahawakan namin sa sinasabi mo. Kapag absent yan, sorry, hindi ka talaga pwedeng pagkatiwalaan. Sa panahon ngayon na maraming manluloko, hindi ko sinasabi manluloko ka, ha? Pero magbigay ka sa amin na pwede namin panghawakan. Diba? Kasi lahat pwedeng gawin yung ginagawa mo. Ang masasabi ko, kahit hindi sila maniwala, ako na mismo magsasabi na may katotohanan. Hindi pwede pang hawakan na ikaw na mismo nagsabi. Ganyan din na sinasabi minsan ng mga kriminal eh. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, hindi ako ang pumatay. Hindi pwedeng gawin yon. Self-serving yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin ako na mismo yung nagsasabi. Alam mo, nung nagharap kami dalawa ni Beams Ghost TV, ganyan din na sinabi niya sa akin eh. Wala daw scam na nangyari. Siya na daw mismo ang nagsasabi. Malamang, pabor sa'yo yung sinasabi mo. Diba? Hindi pwede yun na ikaw na mismo nagsasabi, sa'yo nang galing yan eh. Kahit ako, sabihin ko sa inyo, alam nyo ba, ako ang pinakagwapong tao sa buong mundo, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Hindi pwede yun. Kahit saan tayo makapunta, hindi pwedeng pang-depensa yun na ikaw na mismo ang nagsasabi. Malamang ang sasabihin mo, pabor sa'yo. Na talagang merong paranormal activity sa lugar na to. Pinakamahalaga kong natutunan dito is sa kaluluwa kasi di ba parati natin sila kinakatakutan. Importante na ipagdasal na lang natin sila kasi mga tao rin daw sila before and humingi sila ng prayers natin and ang babalik nila yun sa atin na biyaya or blessings nga na yun, pinagdasal na nila tayo pag nakapag-move on na sila or nakapag-crossover yun. Isa lang ang dapat natin tandaan. May multo man o wala. So mga kababayan ko, yan lang po muna. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo.
Hindi, anong opinion nyo dito? Gusto ko marinig yung opinion nyo, sa ano na to. 'Di ba? Ang gusto ko lang naman kasing iparating sa inyo, maging mapanuri kayo, maging mapanuri. Hindi naman masama ang sumuri eh. Ipinag-utos din naman yan eh. Na suriin nyo talaga eh. 'Di ba? Ang mga bagay-bagay. Kasi mga kababayan ko sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, let's say mataas ang chance na maka-encounter kayo ng ng manloloko sa mga panahon ngayon. 'Di ba? Hindi naman masama ang mag-ingat. Hindi naman masama na kahit papaano ay magduda ka ng konti kapag may parang mali ka sa napanood mo, 'di ba? Kasi kung papalamon ka ng papalamon sa ganyan wala eh. Lahat na lang na isubo sa'yo, paniniwalaan mo na. Yun lang naman. Kahit konti lang magduda kayo. Baka matsambahan nyo na, mahuli nyo na nanluloko. Kahit konting pagdududa lang. So yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.